Hi guys, nandito pa rin tayo sa Yamaha 3S shop dito sa San Roque Branch, Iriga City. At nasa harapan naman natin ngayon ang color glossy black na Yamaha Mio Aerox 155. Ayan, 'di ba? Mas maangas itong color glossy black para sa akin. Tsaka maganda talaga kapag glossy black kasi mas madali siyang bagayan. Kahit anong suotin mo, pwede. Then dahil sa glossy black, parang mas lalong na-emphasize yung design ng kanyang headlight. Ayan. Mas ma-appreciate mo kasi litaw na litaw ito. Then ayan, ang ganda ng kanyang DRL o daytime running light. Meron siyang paputol na design. Bukod sa dagdag visibility, mas lalo siyang umangas tingnan dahil sa design ng kanyang DRL. May mga nagsasabi na kamukha daw nito yung Honda Click 125. Siguro sa picture, oo. Pero pagka nakita nyo sa personal, hindi po, malayo. Anyway, pagdating sa kanya mga signal lights, dito nakapwesto sa bandang ilalim at naka-bulb type pa rin ito. Pero maganda dito sa Aerox, meron siyang built-in hazard light. So magagamit mo yan in case of emergency or nakatigil ka sa alanganing lugar. Yan, bubuksan mo lang yan at malalaman na ng ibang tao na nakatigil ka. At napaka-premium tingnan ng kanyang front fender, 'di ba? Bumagay siya sa design ng kanyang caliper at sa gulong. Tapos dito sa part na to sa bandang gilid, ito matte finish naman dito. Sa sukat naman ng gulong nito dito sa harapan, 110 by 80 by 14 at syempre naka-tubeless na yan. Kaya kahit matusok okay lang. Tapos ang ganda ng kanyang mugs, meron pa siya nakalagay na Aerox, yan, 'di ba? Meron siyang design. Pagdating sa braking system, ayan, naka single disc brake with single piston caliper at ito ay yung standard version, so meaning hindi pa ito naka ABS. Sa suspension naman, telescopic fork. Pagdating sa side view, napaka-sophisticated niyang tingnan, 'di ba? Bali tatlong kulay lang ang mapapansin natin sa kanya, yung black, yung gray, tapos yung konting blue. So yan ang nag-a-accent sa kulay niya. Dito sa taas meron decals na Yamaha at ayan, color gray din siya. Tapos dito sa side fairings niya, ayan, glossy finish ulit. Then meron siya ditong malaking emblem. Ayan, 'di ba? Napaka-premium tingnan. Simpleng-simple pero premium. At ang ganda din itong 155. Ayan, combination siya nitong blue na stripes, tapos gray naman dito sa dulo. Tapos may nakalagay dito na VVA, variable bulb actuation. Napaka-simple pero napaka-minimalist tingnan. Then dito meron siyang malaking decals na Aerox. Ayan. Ang ganda ng pagkakadesign dito sa decals ng Aerox. Maliit lang yung Mio, tapos itong Aerox, ayan, malaki, tapos paputol siya, then gray na dito sa bandang dulo. Tapos ang ganda kasi pa-stripe itong color blue, 'di ba? Ang ganda, bagay na bagay talaga. Dito naman sa dulo meron ditong dalawang guhit na gray and blue, then ayan, merong liquid cooled na nakalagay. Pagdating naman sa kanyang instrument panel, ayan, naka fully digital display na yan at naka negative display. Kaya kahit tanghali, kitang-kita mo yung mga indicator. Then nagustuhan ko dito yung indicator ng kanyang mga signal lights kasi nakahiwalay. Hindi ka malilito kung nakakaliwa ba o nakakanan yung signal lights mo. Then kapag ganyan nasabay, ibig sabihin niya nakabukas yung hazard lights. Meron pa itong maliit na emblem dito. Tapos yung kanyang glass, ang ganda ng kanyang glass, napaka-premium din ang salamin. Then dito meron siyang orasan, tapos ang kanyang speedometer, ang kanyang fuel indicator at ang RPM indicator. Then nandito yung switch ng kanyang menu. Ayan, para yan sa trip A, trip B, fuel consumption at madami pang iba. So hindi ka naman mahihirapan dyan kasi isang pindutan lang naman yan. At napakadaling intindihin ng kanyang mga indicator kasi malaki ang kanyang panel. Then bagay na bagay din itong glossy finish dito sa gilid. Then dito meron nakalagay na Yamaha Motorcycle Connect na ibig sabihin yan, pwede mo nang i-connect yung cellphone mo dito sa motor mo at makikita mo na sa cellphone mo ang buong status ng motor mo. Kung may problema ang motor mo, makikita mo sa cellphone mo. Then dito naman yung kanyang susian at safe na safe din naman itong i-park sa mga alanganing lugar kasi hindi naman siya basta-basta mananakaw kasi meron siyang shutter lock. At ang itong susi lang ang pwedeng makapagbukas dyan, wala nang iba, kaya safe na safe siya. Then kung magpapagas ka naman, pindutin mo lang itong fuel. Ayan, dito ang kanyang tangke, so hindi mo na kailangan tumayo pa dahil nasa harapan lang ang kanyang fuel refiller. Then 5.5 liters ang kanyang fuel capacity. Sa fuel consumption naman ito, nag-a-average siya ng 40 to 43 km per liter. So matipid din siya sa gasolina. Then kapag isasara mo na itong cover, ididiin mo lang siyang paganon. At isa pa sa convenient features nito, meron siyang bulsa sa harapan. Yan, kaya pwede ka na maglagay ng gloves mo dyan. Yun nga lang, medyo maliit ng kanyang bulsa sa harapan. Hindi ka makakapaglagay ng tubig dyan. Yung cellphone ko nga medyo alanganin dyan. Pero ang maganda naman dito, meron siya built-in charging port. So pwede ka na makapag-charge ng cellphone mo. Then pagdating naman sa kanyang upuan, ang ganda ng kanyang upuan kasi malapad. Tapos meron siya mga white stitches. Kaya mas lalo siyang naging premium tingnan dahil sa mga white stitches na to. Tapos dito meron nakalagay na Aerox.
Yan, diba? Simpleng-simple pero maganda. Then pagdating naman sa kanyang underseat storage, 24.5 liters ang capacity nito at kasya na din dito ang large full face helmet. So very convenient din kapag marami kang dala-dala, marami kang pwedeng mailagay dito. Tapos dito nakapwesto yung kanyang battery kaya kahit umulan, safe na safe ang battery natin, hindi siya mababasa. Then pagdating dito sa kanyang tail, napaka-premium din tingnan, compact talaga yung kanyang design. Then meron pa siyang maliit na emblem dito sa bandang itaas. Then ayan kahit maliit yung kanyang taillight, kitang-kita siya kasi naka-LED, maliwanag siya. Sa mga signal lights naman, naka-bulb type ito at napaka-sporty ng design ng kanyang signal lights, diba? Parang pang big bike yung dating. Then dito meron pa siyang reflector dito, dagdag visibility. Then dito naman ang hawakan ng angkas mo, ayan, meron siyang grab bar dito sa bandang ilalim. Akala ko dati wala. Pagdating naman sa gulong dito sa likod, 140 by 70 by 14 at naka-tubeless yan. And ang lapad ng kanyang gulong kaya pagdating sa mga cornering mas confident ka dito. Kaya kahit madaan ka sa mga lubak-lubak, hindi maapektuhan ang stability mo kasi malapad ang gulong mo at malalalim yung kanyang spikes. Then sa braking system, as usual, naka-drum brake dito sa bandang likuran. Tapos sa suspension, naka-dual shock naman dito sa bandang likod. Tapos isa pa sa safety features nito, kapag nakababa yung side stand mo, hindi aandar ang makina mo. So goods na goods yan para sa mga makakalimutin. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 155cc, liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves. Ang kanyang compression ratio ay 11.6:1 at naka-VVA na rin ito o variable valve actuation. Kaya pagdating sa duluhan, hindi ka talaga mabibitin at mas binalakas na rin ang arangkada nito. Then fuel injected na din ito at powered by Bluecore technology. Then pagdating naman sa dimension, ang kanyang overall length ay 1,980mm, ang width ay 700mm, ang height ay 1,150mm, ang seat height ay 790mm, ang wheelbase ay 1,350mm, ang ground clearance ay 145mm, at ang kanyang timbang ay 126 kilos. At nagustuhan ko na medyo mabigat siya para pagdating sa high speed, kahit malakas ang hangin, hindi maapektuhan ang stability mo. Pagdating naman sa presyo, ang kanyang cash price ay 124,000 pesos. Then pwede mo rin siyang i-avail ng installment through Motor Trade. Magda-down ka lang ng 19,000 pesos at ang magiging monthly installment mo sa 36 months ay 5,363 pesos. At ayan, meron ka ng bagong Yamaha Mio Aerox 155 color glossy black. Then kung naghahanap ka naman nito at nandito ka lang sa Camarines Sur, available yan dito sa Yamaha 3S Shop, San Roque Branch, Iriga City. Kaya guys, ano masasabi nyo dito sa color glossy black na Yamaha Aerox 155? I-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.